Tayo. Ito sa Lucas chapter 23 verse 33, verse 33, chapter 23 ng Lucas. Nang dumating na sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako nila yung dalawang kasama niya na handang patayin. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alam mo ba yung time na ito na kasama pa doon yung Marcos Mateo na bakit mo ako pinabayaan? Kasi kung hindi siya pabayaan ng Diyos, sino tagapagligtas natin? Sabi sa John 3:16, gaya na lang ang pag-ibig ng Diyos, sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, hinandog, upang ang sinuman sumampalata, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay. Pag-ibig ang motibo ng Diyos kung bakit ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Christ para sa ating katubusan. Kasi kung hindi siya pinabayaan ng Diyos, sino maging tagapagtubos natin? Wala, di po ba? Pansin natin na ang namutawi pa rin sa bibig ng Panginoon, pagpapatawad. Kasi hindi paghihiganti doon sa nagpako sa kanya sa cross. Alam ba yung makita natin na naramdaman ng mga anghel? Di ba si Miguel ang pinakapuno ng mga anghel at saka si Michael? Miguel at Michael? Ang naramdaman ng mga anghel noong time na yun, maring umiyak sila. Binabantayan nila ang lalabas sa bibig ng Panginoon. Kung paghiganti, ang babanggitin ng Panginoon, madali lang matapos ang salibutan ito. Ang sabi ng may mga anghel na hindi kayang bilangin sa langit. Isang anghel lang ang pumuksa sa kay Haring Sennacherib. 100,000, 85,000 na pinuno ng hukbo ni Haring Sennacherib ang pinatay. Mababasa mo sa hari, sa kronika. Isang anghel lang yun ha. Ang pinatay doon, mga general, colonel, major, captain, mga pinuno lang yung pinatay doon. Ang Panginoon. Nung sabihin niya, patawarin mo sila, Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mateo, Lucas 23 verse 33. Hanggang 34, pagpapatawad pa rin. Maaring ang bibig ng Panginoon binabantayan ng mga anghel. Kung paghiganti ang kanyang sasabihin, ay madali lang mawasak ang mundo. Madali lang wasakin yung mga taong nagpako sa kanya sa cross. Amen po ba? Madali lang sa mga anghel yun. Kasi isang anghel ang sinugo ng Diyos sa hari ng Syria, si Haring Sennacherib. 185,000 ang pinatay ng anghel. 100,085. Isang anghel lang yun. Ay kung 2,000,000 ang suguin ng Panginoon para ipagtanggol siya. Wasak ang mga tao. Wasak ang sanlibutan. Kaya, imbis na paghiganti ang kanyang sinabi, pagpapatawad ang kanyang sinabi. Patawarin mo sila, Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pag-ibig pa rin ang namutawi sa bibig ng Panginoon. Pagpapatawad pa rin. Kaya dapat makita natin yung Jesus save. Maintindihan natin yan. Amen? Dapat makita natin, maintindihan natin ang malaking pag-ibig ng Panginoon sa tao. Sabi sa John 16, kaya na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampala sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang dahilan kung bakit ibinigay si Kristo. Pag-ibig ang motibo ng Diyos. Pansin natin na imbes na paghiganti, pagpapatawad ang namatawi sa bibig ng Panginoon. Yan yung ibig sabihin ng ating ginagawang pagpapasting. Humingi tayo ng tawad sa Diyos.
Dahil sa kasalanan ng ating bansa, yung korupsyon. Galit ang Diyos sa korupsyon. Galit ang Diyos sa kasakiman, sa kapangyarihan, kamangmangan ng tao, adultery, pagsamba sa Diyos-Diyosan, hingin natin ang tawad sa Diyos, pagpatay, hingin natin ang tawad sa Diyos, ang kabaklaan, katubuhan, hinihingi natin sa Diyos yan, kasalanan ka sa Diyos, mahalay ka sa paningin ng Diyos yan. Amin po ba? Lahat ng kasalanan, hinihingi natin ang tawad sa Diyos. Yan yung ating prayer, yan yung ating dahilan kung bakit tayo nagpapasting o nag-aayuno. Nakipag-usap tayo sa Panginoon tulad ng pakipag-usap ni Moises sa Diyos. Exodo 32, verse 32 hanggang 33. Ang sabi ni Moises, patawarin mo sila, Panginoon. Dahil kapag hindi nagpatawad ang Panginoon, diba 3,000 nang namatay doon dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, pinatay ng malibita. 3,000 katao. Dahil sa pagsamba at adultery. Kaya mapansin natin na ang Moises umakyat sa bundok, matapos pag-ayuno ng 40 days, 40 nights, walang tuwing, walang kanin, umakyat uli, another 40 days na naman, para hingin ng tawad ang kasalanan ng tao sa Diyos. Gaano kabigat yung pagpapasting, pag-ayuno? Gaano kabigat yung 40 days, 40 nights kang lumuhod sa harapan ng Diyos, para hingin ng tawad yung kasalanan ng tao. Parang pinasan mo yung kasalanan ng tao. Kaya ano manghihingi natin sa ating panalangin, binibigay ng Panginoon. Amen. Makita natin ang kahalagahan ng motibo ng pagpapasting. Paghingi ng tawad sa kasalanan ng tao. Yung inihingi natin sa Diyos ang kaluluwa ng mga tao. Yan ang dahilan kung bakit tayo nag-evangelize. Para ipaalam sa mga tao ang pagpapatawad ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, panampalataya sa Diyos. Sabi sa 16 ng Marcos, ang sumampalata, maligtas. Ang hindi sumampalata, parusahan. Gano'ng kabigat ang impyerno. Pahayag o Revelation 21 verse 8. Apoy at asupre ang pupuntahan ng mga makasalanan. Marcos chapter 9, verse 43 hanggang 48. Doon sa apoy na yon, may hindi mamatay na apoy at may uod na yung mamatay. Siyang magpaparusa, siyang kakain sa mga makasalanan. Kaya, mahalaga yung paghingi ng tawad sa Diyos. Sa kasalanan ng ating bansa, sa kasalanan ng ibang mga bansa, na ang pagpatay, hingin natin ng tawad sa Diyos. Yung adultery, pagsamba sa Diyos, hingin natin ng tawad sa Diyos. Yung kasakiman sa kapangyarihan, hingin natin ang tawad sa Diyos. Yung korupsyon, hingin natin ang tawad sa Diyos. Lahat ng kasalanan, hingin natin ang tawad sa Diyos. Kasi mahalaga na mayroong namamagitan, mga kapatid. Mayroong namamagitan sa Diyos at saka sa tao. Para pinapasan mo ang kasalanan ng tao. Dumudulog ka sa Diyos para sa kapatawaran sa kasalanan ng mga tao. Sa hindi pagsamba ng tao sa Diyos, kasalanan kasi sa Diyos yan eh. Maraming kasalanan na nagawa ang tao. Hingi ng tawad sa Diyos. At kailangan ng habag, pag-ibig, ang siyang umihirad sa ating mga puso. Amin po ba? Mahalaga yan. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpipray sa Panginoon. Lumalapit sa Diyos, pahingi ng tawad sa Diyos, ang kasalanan ng lahat ng tao. Kasi kung walang mamamagitan, tuloy-tuloy ang parusa ng Panginoon. Kung walang magsanggalang, walang magmalasakit, walang magpipray, walang mag-aayuno, ang pagparusa ng Diyos ay hindi maiwasan ng tao. Amen. Kaya mahalaga yung ating ginagawa. Sakripisyo, natatalo ng sarili natin ng kumpasyon. Nangibabaw yung kumpasyon. Kahit di na kaya ng katawan natin, dahil may kumpasyon tayo, may habag tayo sa kaluhan ng tao, ayaw natin mapahamak ang tao, mapunta sa impyerno, kaya tayo nagpapasting. Kumpasyon, habag.
Nakita mo yung future, yung kahinatnan ng mga makasalanan. Apoy na hindi mamatay, uod na hindi mamatay, na siya kakain ng kanilang kaluluwa. Marcos chapter 9, verse 43-48. Revelation o pahayag 21:8. Apoy at asupre ang kanilang babagsakan. Imagine mo, isa sa pamilya natin, ipapakita sa atin ng Diyos. So pagdating ng huling araw, makita natin ang Diyos sila naghihirap. Makita natin yung mga tao na naghihirap. Kahit anong gawin pagsisisi, hindi na tatanggapin ng Diyos. Kasi binigyan ng Diyos ng marami pagkataon ng tao sa pamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos. Ngunit hindi nag-response ang mga tao. May YouTube, may Facebook, may internet, may himpapwede, may radyo, may television na andyan nangangaral. Ngunit hindi binabaliwala ng tao ang Diyos. Hinihirin natin ang tawad sa Diyos yung hindi pagkilala sa Kanya bilang Diyos, bilang tagapagligtas kasi marami yung wala na tao lang talaga sa Kanya si Kristo. Kasi pag tao lang sa'yo si Jesus, wala kang tagapagligtas, wala kang assurance. Amen? Taong sinasamba, kasalanan sa bahay ng tao. Amen? Kasalanan sambahin ang tao. Yung anghel nga, bawal sambahin eh. Inuulit ko, ang naramdaman ng mga anghel, maaaring umiyak siya. Maaaring sinasabi, hindi kayo karapat-dapat sa kapatawaran dahil sa ginawa niyo sa Panginoon. Binabantayan nila ang sasabihin ng Panginoon, kung paghiganti, madali lang sa kanila yon, wasakin ang mundo. Nakataas ang mga espada. Handang wasakin ang mga makasalanan. Kung sabihin ng Panginoon, Ama ko, patawarin mo sila. Hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Bumaba yung mga espada. Handang wawasak sa mga taong nagpako sa Panginoon. Amin ba? Imagine mo yan, isipin mo yan. Pag-ibig, pagpapatawad, panalangin. Ang panalangin ng Panginoon sa Diyos, patawarin mo sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang mga anghel handang wasakin ang mga tao, bumaba yung espada. Kaya, yung ginagawa natin, hindi nasasayang yung ating panalangin sa Diyos. Sakripisyo natin. Na kahit hindi na kaya ng ating katawan, habag pa rin ang ating naramdaman. Hinayin natin na ang Diyos sa magpatawad ng kasalanan ng mga tao. Noong tayo wala pa sa Panginoon, makasalanan din tayo. Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Maraming sinabi ng angel, hindi kayo karapat-dapat sa kapatawaran ng kasalanan.
Ngunit ang panalangin ng Panginoon sa Diyos, pagpapatawad pa rin, pag-ibig pa rin. Grabe ang pagmahal ng Diyos sa tao. Kaya sa oras na ito, patuloy tayong manalangin sa Diyos. Na ang Diyos ay magpatawad. At hingin natin sa Diyos ang mga kaluluwa ng tao na ipasok sila nanood sa ministry ito. Kaya sa hapong ito, patuloy tayong mag-pray, manalangin sa Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Para ang Diyos ay magpatawad sa kasalanan ng mga tao. Sa ginagawang kasalanan ng mga tao. Amen? Ang Panginoon. Nung sabihin niya, patawarin mo sila, Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mateo, Lucas 23 verse 33. Hanggang 34. Pagpapatawad pa rin. Maaring ang bibig ng Panginoon binabantay ng mga anghel. Kung pahiganti ang kanyang sasabihin, ay madali lang mawasak ang mundo. Madali lang wasakin yung mga taong nagpako sa kanya sa cross. Amen po ba? Madali lang sa mga anghel yun. Kasi isang anghel ang sinugo ng Diyos sa hari ng Syria, si Haring Sennacherib. 185,000 ang pinatay ng anghel. 100,085. Isang anghel lang yun. Ay kung 2,000,000 ang suguin ng Panginoon para ipagtanggol siya. Wasak ang mga tao. Wasak ang sanlibutan. Kaya, imbis na pahigante ang kanyang sinabi, pagpapatawad ang kanyang sinabi. Patawarin mo sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pag-ibig pa rin ang namatawi sa bibig ng Panginoon. Pagpapatawad pa rin. Kaya dapat makita natin yung Jesus save. Maintindihan natin yan. Amen? Dapat makita natin, maintindihan natin ang malaking pag-ibig ng Panginoon sa tao. Sabi sa John 16, kaya na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalat sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang dahilan kung bakit ibinigay si Kristo. Pag-ibig ang motibo ng Diyos. Pansin natin na imbes na paghiganti, pagpapatawad ang namatawi sa bibig ng Panginoon. Yan yung ibig sabihin ng ating ginagawang pagpapasting. Humingi tayo ng tawad sa Diyos dahil sa kasalanan ng ating bansa, yung korupsyon. Galit ang Diyos sa korupsyon. Galit ang Diyos sa kasakiman, sa kapangyarihan, kamangmangan ng tao, adultery, pagsamba sa Diyos-Diyosan, hingin natin ang tawad sa Diyos, pagpatay, hingin natin ang tawad sa Diyos, ang kabaklaan, katubuhan, hinihin natin sa Diyos yan, kasalanan ka sa Diyos, mahalay ka sa paningin ng Diyos yan. Amin po ba? Lahat ng kasalanan, hinihingi natin ang tawad sa Diyos. Yan yung ating prayer, yan yung ating dahilan kung bakit tayo nagpapasting o nag-aayuno. Nakipag-usap tayo sa Panginoon tulad ng pakipag-usap ni Moises sa Diyos. Exodo 32, verse 32 hanggang 33. Ang sabi ni Moises, patawarin mo sila, Panginoon. Dahil kapag hindi nagpatawad ang Panginoon, diba 3,000 nang namatay doon dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, pinatay ng malibita. 3,000 katao. Dahil sa pagsamba at adultery. Kaya mapansin natin na ang Moises, umakyat sa bundok, matapos pag-ayuno ng 40 days, 40 nights, walang tuwing, walang kanin, umakyat uli, another 40 days na naman.
para hingin ng tawad ang kasalanan ng tao sa Diyos. Gaano kabigat yung pagpapasting, pag-aayuno? Gaano kabigat yung 40 days, 40 nights kang lumuhod sa harapan ng Diyos, para hingin ng tawad yung kasalanan ng tao. Parang pinasan mo yung kasalanan ng tao. Kaya ano manghihingi natin sa ating panalangin, binibigay ng Panginoon. Amen. Makita natin ang kahalagahan ng motibo ng pagpapasting. Paghingi ng tawad sa kasalanan ng tao. Yung inihingi natin sa Diyos ang kaluluwa ng mga tao. Yan ang dahilan kung bakit tayo nag-evangelize. Para ipaalam sa mga tao ang pagpapatawad ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos, panampalataya sa Diyos. Sabi sa 16 ng Marcos, ang sumampalata, maligtas. Ang hindi sumampalata, parusahan. Gano'ng kabigat ang impyerno. Pahayag o Revelation 21 verse 8. Apoy at asupre ang pupuntahan ng mga makasalanan. Marcos chapter 9, verse 43 hanggang 48. Doon sa apoy na yon, may hindi mamatay na apoy at may uod na yung mamatay. Siyang magpaparusa, siyang kakain sa mga makasalanan. Kaya, mahalaga yung paghingi ng tawad sa Diyos. Sa kasalanan ng ating bansa, sa kasalanan ng ibang mga bansa, na ang pagpatay, hiningin natin ng tawad sa Diyos. Yung adultery, pagsamba sa Diyos, hiningin natin ng tawad sa Diyos. Yung kasakiman sa kapangyarihan, hingin natin ng tawad sa Diyos. Yung korupsyon, hingin natin ng tawad sa Diyos. Lahat ng kasalanan, hingin natin ng tawad sa Diyos. Kasi mahalaga na mayroong namamagitan, mga kapatid. Mayroong namamagitan sa Diyos at saka sa tao. Para pinapasan mo ang kasalanan ng tao. Dumudulog ka sa Diyos para sa kapatawaran sa kasalanan ng mga tao. Sa hindi pagsamba ng tao sa Diyos. Kasalanan kasi sa Diyos yan. Maraming kasalanan na nagawa ang tao. Hingi ng tawad sa Diyos. At kailangan ng habag, pag-ibig ang siyang umihiral sa ating mga puso. Amin po ba? Mahalaga yan. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpipray sa Panginoon. Lumalapit sa Diyos, pahingi ng tawad sa Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao. Kasi kung walang mamamagitan, tuloy-tuloy ang parusa ng Panginoon. Kung walang magsanggalang, walang magmalasakit, walang magpipray, walang mag-aayuno, ang pagparusa ng Diyos ay hindi maiwasan ng tao. Amen. Kaya mahalaga yung ating ginagawa. Sakripisyo, natatalo ng sarili natin ng kumpasyon. Nangibabaw yung kumpasyon. Kahit di na kaya ng katawan natin, dahil may kumpasyon tayo, may habag tayo sa kaluhan ng tao, ayaw natin mapahamak ang tao, mapunta sa impyerno, kaya tayo nagpapasting. Kumpasyon, habag. Nakita mo yung future, yung kahinatnan ng mga makasalanan. Apoy na hindi mamatay, uod na hindi mamatay, na siya kakain ng kanilang kaluluwa. Marcos chapter 9, verse 43-48. Revelation o pahayag 21:8. Apoy at asupre ang kanilang babagsakan. Imagine mo, isa sa pamilya natin, ipapakita sa atin ng Diyos sa pagdating ng huling araw, makita natin ang Diyos sila naghihirap. Makita natin yung mga tao na naghihirap. Kahit anong gawin pagsisisi, hindi na tatanggapin ng Diyos. Kasi binigyan ng Diyos ng maraming pagkataon ng tao sa pamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos. Ngunit hindi nag-response ang mga tao. May YouTube, may Facebook, may internet, may papawid, may radyo, may television na andyan nangangaral. Ngunit hindi binabaliwala ng tao ang Diyos. Hinihirin natin ang tawad sa Diyos yung hindi pagkilala sa Kanya bilang Diyos, bilang tagapagligtas kasi marami yung wala na tao lang talaga sa Kanya si Kristo. Kasi pag tao lang sa'yo sa Jesus, wala kang tagapagligtas, wala kang assurance. Amen? Taong sinasamba, kasalanan sa bahay ng tao.
Amen? Kasalanan, sambahin ang tao. Yung anghel nga, bawal sambahin eh. Inuulit ko, ang naramdaman ng mga anghel, maaaring umiyak siya. Maaaring sinasabi, hindi kayo karapat-dapat sa kapatawaran dahil sa ginawa niyo sa Panginoon. Binabantayan nila ang sasabihin ng Panginoon, kung paghiganti, madali lang sa kanila yon, wasakin ang mundo. Nakataas ang mga espada. Handang wasakin ang mga makasalanan. Kung sabihin ng Panginoon, Ama ko, patawarin mo sila. Hindi niya alam ang kanilang ginagawa. Bumaba yung mga espada. Handang wawasak sa mga taong nagpako sa Panginoon. Amin ba ba? Imaginin mo yan, isipin mo yan. Pag-ibig, magpapatawad, panalangin. Ang panalangin ng Panginoon sa Diyos, patawarin mo sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang mga anghel handang wasakin ang mga tao, bumaba yung espada. Kaya, yung ginagawa natin, hindi nasasayang. Yung ating panalangin sa Diyos. Sakripisyo natin. Na kahit hindi na kaya ng ating katawan. Habag pa rin ang ating naramdaman. Hinayin natin na ang Diyos sa magpatawad ng kasalanan ng mga tao. Noong tayo wala pa sa Panginoon, makasalanan din tayo. Hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Maraming sinabi ng angel, hindi kayo karapat-dapat sa kapatawaran ng kasalanan. Ngunit ang panalangin ng Panginoon sa Diyos, pagpapatawad pa rin, pag-ibig pa rin. Grabe ang pagmahal ng Diyos sa tao. Kaya sa oras na ito, patuloy tayong manalangin sa Diyos. Ang Diyos ay magpatawad. At hingin natin sa Diyos ang mga kaluluwa ng tao na ipasok sila nanood sa ministry ito. Kaya sa hapong ito, patuloy tayong mag-pray, manalangin sa Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Para ang Diyos ay magpatawad sa kasalanan ng mga tao. Sa ginagawang kasalanan ng mga tao. Amen?